Biktima po ang anak niyo ng pang-aabuso at panggagahasa ni Bruno. Hindi totoo yan. Hindi yun magagawa ni Bruno. At saka iniimbento lang niya yun. Kasi tutol siya sa muli kong pag-aasawa. Handog ng DZRH ang tula. Ensu Tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan. Sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Pakain niyo ko sa tamang landas. Walang mayaman. Ngayon ang 8th year anniversary ng pagkamatay ni Bea. Oo nga, Elma. Kahit ilang taon nang lumipas, masakit pa rin sa akin. Hindi deserve ni Bea na mamatay ng ganun. Ay, pero nakakulong na rin naman yung gumawa ng kahayupan sa kapatid mo eh. Siguro nga nagbabayad ng taong yon sa bilangguan, pero para sa akin, hindi yun sapat. Ewan ko, Elma, pero kapag naiisip ko yun, naiiyak pa rin ako sa galit. Ay, Dennis, tingnan mo yung babae, oh. O yun, oh. Mukhang tatalo sa tulay. Aba, oo nga. Mukhang magpapakamatay. Aba, Pigilan natin! Miss! Miss! Huwag kang tatalon! Naku, Diyos ko po! Huwag kang magpapakamatay! Nandito kami para tulungan ka! Miss, pakiusap! Huwag na huwag mong gagawin yan! Malaking kasalanan yan sa Diyos! At saka, nandito kami para tulungan ka! Mga social workers kami from DSWD! Miss! Halika! Lumapit ka sa amin! Mga kaibigan mo kami! Sino ba kayo? Ako si Dennis! Siya si Emma! Ano ba ang problema mo? At gusto mo magpakamatay? Sabihin mo sa amin! Mapagkakatiwalaan mo kami! Talaga? Oo! Kaya halika dito! Lumapit ka sa amin! Mag-usap tayo! Ay, naku naman, oo. Buti naman, lumapit ka na sa amin. Ano ang pangalan mo? Bayan! Ilang taon ka na? 18! Seryoso na bata to. Sumama ka sa amin, ha? Dadalhin ka namin sa ospital. Tapos, mag-usap tayo, Dayan. Ano man ang problema mo, handa ka naming tulungan. Dayan, ayon sa doktor na nakausap ko, nakitaan ka niya ng maraming mga pasa sa katawan. Ano bang nangyari sa'yo? Sinong gumawa nun sa'yo? Oh, huwag ka matakot. Nasa proteksyon ka ng DSWD. Si Bruno.
yung bagong asawa niya, Mama. Bakit kanya sinasaktan? Madalas po niya ako inaabuso. Ano? Kuya Dennis, Ate Elma, ginahasa po niya ako. Ano? Diyos ko po. Abay, kaya ka pala nagtangkang magpakamatay? Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko po alam kung kanino ako magsusumbong. Gulong-gulo na po ang isip ko. Kaya nagtangka po ako magpakamatay. Nagsumbong ka na ba sa mama mo? Ilang beses po ako nagsusumbong kay Mama, pero ayaw niya ako paniwalaan. Bukod sa galit po siya sa akin, tingin niya po sa akin, isa akong black sheep at masamang anak. Kahit na ano pang kasalanan mo sa kanya, iba pa rin usapan ng rape. Hindi siya dapat nagsasawalang bahala. Ayoko na pong bumalik sa bahay namin. Dahil sigurado po akong aabusuhin na naman ni Bruno. Dayan, huwag kang matakot. Sasamahan ka namin ngayon sa mga shelter na kapartner ng aming agency. Doon ka na muna pansamantalang manunuluyan. Safe ka doon. Nasaan si Dayan? Iuwi ko na. Aling Virgie, ayaw pong umuwi ng anak niyo sa bahay. Ha? Dahil natatakot po siya sa bago niyong asawa. Bruno po yata ang pangalan niya. Bakit? Ano bang sinabi niya sa inyo? Biktima po ang anak niyo ng pang-aabuso at panggagahasa ni Bruno. Ay, hindi totoo yan! Hindi magagawa ni Bruno yon. Tsaka iniimbento lang niya yon kasi tutol siya sa muli kong pag-aasawa. Naku, yang si Dayan, siya ang pinakapasaway sa mga anak ko. Palagi nagbibigay ng sakit ng ulo yan sa akin. Aling Virgie, sabihin na po nating pasaway si Dayan. Pero hindi pa rin po yung dahilan para hindi niyo pakinggan ang anak niyo. Alam niyo po bang muntik na siya magpakamatay? Kung mag-iimbento lang siya, hindi niya maiisip na gawin yun. Nagpapapansin lang yung babaeng yun. Kukumbinsihin po namin ang anak niyo na magsampa ng kaso laban sa bago niyong asawa. At kung mapatunayang nagkasala siya, makukulong siya ng habang buhay. Sana, Aling Virgie, matuto kayong pakinggan ng anak niyo. Lalo na't kailangan niya ng saklolo mula sa kanyang pamilya. Dayan, tana. Nandito na ang Kuya Dennis mo. Bakit, Elma? Anong nangyari kay Dayan? Binangungutan naman siya kanina. Natatakot po ako, Kuya Dennis. Ate Elma. Dayan, huwag kang matakot. Hindi ka na masasaktan ni Bruno dahil nasa pangangalaga ka na namin. Pero hindi ko pa rin po makalimutan yung kinuha sa akin na hayop ngayon. Nakikipag-ugnayan na kami sa mga pulis. Bukas, hihingan ka nila ng statement. Pagkatapos nun, maglalabas ang korte ng warrant of arrest sa Brunong yun. Pangako, makakamit mo ang hustisya. Dayan? Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa natutulog? Magpapahangin lang po muna ako, Kuya Dennis. Nalulungkot talaga ako sa nangyari sa'yo. Pero Dayan, palagi mong tatandaan na hindi matatapos ang buhay mo sa pagsubok na yan. Marami na ako nakausap na biktima rin ng rape.
Palagi ko sinasabi sa kanila na maging matatag sila. Still be positive. At huwag mong kalilimutang manalangin at humingi ng tulong sa Diyos. Ganun po ba yun, Kuya? Alam mo ba, naging biktima din ng pang-aabuso yung kapatid kong babae. Pinatay siya. Sobrang sakit ng malaman ko yon. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ko siya nailigtas. Nakakalungkot naman. Nakulong ba yung gumawa nun sa kapatid mo? Oo. Nakulong din siya dahil hindi ako tumigil nun hanggat hindi nakakamit ng kapatid ko ang hustisya. Laban lang. Basta, palagi mong tatandaan. Para gumaan ang pakiramdam mo, maging open ka lang lalo na sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ilabas mo yung burden sa puso mo. Dahil sa panahong ganito, mas kailangan natin ng taong handang makinig. Samahan tayo at bigyan tayo ng bagong perspektibo sa buhay. Subukan mo ring i-divert ang attention mo sa ibang bagay. Tulad ng maging active ka sa sports, arts, o sa kahit ano pa. At higit sa lahat, huwag mong kalilimutang manalangin. Ewan ko kung magkakaroon ng hustisya yung nangyari sa akin. Hindi naniniwala sa akin ang mama ko. Wala rin akong testigo. At may nagsabi nga sa akin, kung itutuloy ko ang laban, lalo lang ako mapapahiya. Dayan, huwag mong isipin yan. Huwag mong intindihin yung mapapahiya ka. Tandaan mo, hindi mo kagustuhan yung nangyari. At kung meron mang dapat na mapahiya, ito yung mga abusadong tao. Bakit di ba ako hinuli? Ano ba kasalanan ko? Hinuli namin sa 18 anyos na anak ng inyong asawa. Rape? Oh, Ano patunay nyo na nirape ko ang babaeng yun? tumistigo laban sa iyo yung bunsong anak ng asawa nyo, si Jonel. Siyang saksi ng minsang pagsamantalahan yung biktima habang natutulog ito sa kanyang kwarto. Hindi totoo yan! Nagsisinungaling sila! Matibay ang ebidensya laban sa iyo. Ano mo? Hayop ka, Bruno! Hayop ka! Hayop ka talaga, walang Ano mo yaka! ko sila, Val? Hindi! Uy, mga anak ko, walang yaka! Sis, Pati ba naman ikaw naniniwala sa kasinungalingan nila? Tama na! Matibay ang ebidensya nila laban sa'yo! Ang sama mo! Hindi ko siya ni-rape! Ginusto niya yung ginawa ko! Hindi! Hayop ka talaga! Ikaw, Mamatay ka na! Tama na po. Mo talaga! ipapasok na namin sa sagulungan. Pabulok ka ngayon niya sa bilangguan! Ganal ka na. Walang yaka! Go. Ayan. Huwag ka na matakot. Dahil hindi na makakalabas ang Bruno na yun sa bilangguan. Anak, patawarin mo ko. Kung hindi kita pinakinggan, pinagsisisihan kong lahat. Kung nakinig lang ako ng maaga sa mga sumbong mo nun sa akin, hindi ka mapapaboy ng Brunong yun. Anak, patawad. Patawad ko na. Masaya ka sa experience mo, ah. Masayang maging volunteer, Kuya Dennis. Masarap pala sa feeling na tumutulong ka sa kapwa, lalo na sa mga biktima ng pang-aabuso. At saka, tama yung sinabi mo na kailangan ng isang taong dumaraan sa ganitong pagsubok ang pagmamahal at pag-unawa ng kapamilya o ng mapagkakatiwalaang kaibigan. Nagkapatawaran na ba kayo ng mama mo? Oo, Kuya. Humingi siya ng sorry sa akin sa hindi niya pakikinig sa akin. Nagkabati na rin kami. Nangako ako na magiging mabuting anak na ako. Mabuti kung ganun. Alam mo, malaki ang pinagbago mo. Hindi ka na yung dating depressed at takot na takot.
Bukod sa pagmamahal na binibigay sa akin ng pamilya at mga kaibigan ko, nagbalik loob po ako sa Panginoon. Ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng lakas at inspirasyon para ipagpatuloy ang buhay. At tama pala yung sinabi nila, na kahit may masalimuot kang nakaraan, mawawala ang bawat sakit na yon kung ilalagay mo ang pangalan ng Diyos sa puso't isipan mo. Mahirap ang pinagdaraanan ng isang taong naging biktima ng pang-aabuso. Kaya marapat lamang nabigyan natin sila ng pagmamahal at kalinga. Maganda ring habaan natin ang ating pangunawa at gawin natin ang lahat para maramdaman nila na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban. Na may kasama silang lumalaban para makamit ang hustisyang nararapat sa kanila sa kanyang panahon. Huwag kang magsalita ng ganyan. Oo, siguro nga dahil sa akin kaya nagkaroon kayo ng sakit. Pero inalagaan ko kayo. Hindi ako nagkulang sa inyo. Minahal ko kayo ng higit pa sa buhay ko! Handog ng DZRH ang dula. En su tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan. Sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo ko sa tamang... Mananaigang matuwid, mangingibabaw ang kaligayahan, at mag-ahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman, lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. Mark! Mark, anak, bakit nangyari sa iyo to? Oh, Diyos ko! Bakit niyo hinahayaan to mangyari sa mga anak ko? Yan, sandali, ha? Ayan. Napalitan na kita ng damit. Ano, anak? Gusto na pakiramdam mo? Patuloy pa rin po sa pamamaga yung mga siko at tuhod ko. Parang mas dumami pa po yung mga pasa sa katawan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Mawawala din yung mga pasa at pamamaga sa katawan mo. Basta nandito ako para alagaan ka, anak. Salamat po, Ma. Kahit na malalaki na po kami, inaalagaan niyo pa rin po kami. Basta palagi niyong tatandaan ng Kuya Ted mo. Hanggat nabubuhay ako, aalagaan ko kayo. Ma,
Nandito po si Papa. Ditas, pasensya ka na kung hindi ako nakarating sa libing ni Mark. Buti naman napadalaw ka, Manoy. Kumusta na kayo, mga anak? Ayos lang po ako, Pa. Si Jim naman po, ayan, no? Kahit ganito po ang kalagayan ko, kaya ko pa po. Huwag po kayong mag-alala ni Mama sa akin. Ditas, kung papayag ka, palagi ko nang dadalawin ang mga anak natin. Gusto kong tumulong sa pag-aasikaso mo sa kanila. Okay lang naman sa akin yan, Manoy. Pero ang tanong, okay ba yun sa pamilya mo? Oo. Nasabi ko na kay Ophelia at pumayag siya. Alam ko, marami akong pagkukulang sa inyo. Ted, Jim, pero sana, hayaan niyo akong makabawi sa inyo, mga anak. Ditas, magkape ka muna. Salamat, Manoy. Nasabi mo na ba sa mga anak mo ang tungkol sa sakit nila? Oo. Nasabi ko na yun sa kanila. Pero hindi lahat ng detalye. Tulad na lang ng sa akin nila nakuha yung sakit na nagpapahirap sa kanila. Manoy, ayoko kasi na sisihin nila ako. Hindi ka naman siguro nila sisisihin. Wala namang may gustong magkasakit ng ganon. Namana ko yung sakit na yun sa tatay ko. Yun nga lang, mga lalaki lang ang naaapektuhan ng hemophilia. Walang kaso sa mga babae pero naipapasa nila ang sakit na yun sa mga anak nila. Kapag nalaman nila na ako ang dahilan ng paghihirap nila, baka maging abot hanggang langit ang pagsisisi nila na ako pa ang kanilang naging ina. Huwag mong isipin yan. Hindi ka kailanman nagkulang sa mga anak mo. Inalagaan at minahal mo sila. Naging mabuti kang ina sa kanila. Kaya walang rason para sisihin kanila sa kung anuman ang nangyayari sa kalusugan nila. O, Ted, saan ka na naman pupunta? Diyan lang po sa labas, sa mga tropa. Labas ka ng labas. Paano kung maaksidente ka sa labas? Malaki magiging problema natin. Mag-iingat naman po ako. Hindi, ayoko, hindi Ma, ka lalabas. Alam ko po kung paano ingatan ang sarili ko. Kaya pakiusap, itigil niyo na pagtrato sa akin ng bata kasi 22 anyos na ako eh. Naku naman anak, concerned lang ako sa iyo. Ayoko lang na may mangyaring masama sa iyo. Papayagan ko naman sana kayong lumabas kung wala kayong sakit ni Jim. Dahil ba may sakit kami kaya ikukulong niyo na lang kami dito sa bahay? Manaman, for once, huwag niyo akong pigilan sa gusto kong gawin. Kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Hayaan niyo po akong magdesisyon para sa sarili ko. Gusto ko namang maranasan mamuhay ng normal. Huwag niyo naman sanang ipagkait sa akin yun. Naman anak, huwag mo naman sana masamain yung pag-aalala ko sa inyo. Kung mamamatay ako dahil sa paglabas ko, yun na yun. Wala tayong magagawa dun. Besides, mamamatay din naman kami ni Jim. Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi mo lang alam kung gaano ako masasaktan kapag nawala pa ang isa sa inyo. Ma, please, tama na po. Alis pa rin ako ng bahay. Desisyon ko po yun. Bahala ng Diyos sa akin.
Ma, bakit po kayo umiiyak? Gising ka na pala. O anak, anong pakiramdam mo? May masakit ba sa katawan mo? Ayos lang po ako. Nalulungkot lang po ako kasi umiiyak na naman po kayo. Please, Ma. Lakasan po ninyo ang loob niyo. Hindi ko kasi maiwasang umiyak. Lalo na kapag nakikita kita sa ganyang kalagayan mo. Pero kapag nakikita ko po kayong umiiyak, nawawalan po ako ng lakas ng loob. Ma'am, ayoko po nasasaktan kayo. Dahil sa akin, kaya kayo nagkasakit ng ganyan. Ano pong ibig mong sabihin? Yung sakit nyo, hemophilia ang tawag dyan. Namanan nyo yun sa akin. Magagamot pa po bang sakit namin? Patawarin mo ko, anak. Pero walang gamot sa sakit na naipasa ko sa inyo. Ano po? Ganon. Kayo pala may kasalanan. Kaya nagkasakit kami ng ganito. Ted, anak! Kuya Ted, huwag mong sisihin si Mama. Wala siyang kasalanan. Kundi dahil sa sakit na yan, edi sana hindi tayo nagdurusa ng ganito. Kung bakit ba kasi kayo pang naging nanay namin? Sana hindi na lang ikaw ang nanay namin. Para hindi kami nabubuhay ng miserable. Kuya Ted! Hindi ko kagustuhan na magkaroon ng sakit na hemophilia. Namana ko ito sa tatay ko, sa lolo nyo. Pero hindi nito naapektuhan ang mga babae. Ang mga lalaki lamang ang pinahihirapan ng sakit na ito. Ang malas naman namin kung ganun. Huwag kang magsalita ng ganyan! Oo! Siguro nga dahil sa akin kaya nagkaroon kayo ng sakit. Pero inalagaan ko kayo. Hindi ako nagkulang sa inyo. Minahal ko kayo ng higit pa sa buhay ko. Hindi mo lang alam kung gaano kasakit sa akin na makita kayo sa ganyang kalagayan. Ma, tama na po. Huwag na po kayong umiyak. Ma, ayokong matulad kay Kuya Mark. Ayoko pang mamatay. At gusto kong mabuhay ng normal. Hindi kayo mamamatay! Kung makikinig kayo sa akin. Kailangan niyo makiisa sa akin, mga anak. Kailanman, hindi ko kayo ipapahamak! Ted? Anak? O bakit hindi ka pa bumabangon? O bakit ka umiiyak? At saka bakit puro dugo yung damit mo? Ma, tingnan niyo po mga tudat sa ako. Namamaga. Diyos ko. Sinubukan kong bumangon at tumayo pero napakasakit po. Nagdurugo din pong ilong ko kanina. Huwag ka na matakot, anak. Pagdating ng papa mo, dadaling ka namin sa ospital. Merong severe hemophilia B ang parehong anak ninyo, ma'am. But don't worry. May mga therapy tayo na pwedeng mabawasan ang epekto ng sakit sa katawan ng mga anak ninyo. Dok, kahit ano pong therapy yun, gawin niyo na po para sa mga anak namin. Pero, magkano po bang aabutin sa therapy? Ditas, kahit magkano pa yan,
Handa akong magbigay para bumuti lang ang lagay ng mga anak natin. Huwag mo nang isipin ang pera. Ako nang gagawa ng paraan. Dok, kumusta na po ba mga anak ko? Pareho na po sila nagpapahinga. Pwede niyo na po silang puntahan ngayon. Salamat, Dok. Ted, anak, eto na yung pagkain mo. Kumain ka na. Ma, sorry po. Patawarin niyo po ako kung sinisi ko po kayo dati. Sa sakit namin magkakapatid. Pinagsisisihan ko po kung hindi ako naging mabuting anak sa inyo. Anak, pinatatawad na kita. Hindi man tayo nagkakasundo paminsan-minsan. Pero alam kong isa kang mabuting anak. Buti naman, Ditas. Naisipan niyong umuwi ng mga anak mo dito sa probinsya. Nako, Mila. Nami-miss ko na kasing pumunta rito. Lalo na yung pagpunta rito sa Dalampasigan. Tignan mo yung mga anak mo, oh. Mukhang masaya silang pinagmamasdan yung paglubog ng araw. Pero nalulungkot lang ako ng konti. Dahil pareho na naka-wheelchair si Ted at Jim. Pero Mila, umaasa pa rin ako na isang araw. Papakinggan ng Diyos sa mga dasal ko. At gagaling ang mga anak ko. Oy, gusto mo isamahan mo na yung mga anak mo. Babalik naman ako sa kubo para magluto ng hapunan. Oo, ano? sige. Salamat, ha? Pinatuloy mo kami sa bahay mo. Ay, wala yun. O, sige na, Ditas. Ma, Oy, mga anak! ma, samahan niyo po kami dito habang pinapanood ang paglubog ng araw. Smile naman kayo, Ma. Dapat masaya po tayo ngayon kasi magkakasama po tayo. Alam nyo, natutuwa ako na makita na pareho kayong masaya. Hindi po hadlang ang hemophilia para maging masaya kami ni Jim. At saka, alam naman natin na palaging nakagabay sa atin ng Diyos. Hindi po niya tayo pababayaan. Ma, mahal na mahal po namin kayo. At nagpapasalamat po kami dahil kayo po ang naging mama namin. Mga anak ko, sobra din ang pasasalamat ko sa Diyos. Dahil mayroon ako mga anak na mababait. Maswerte ako dahil ibinigay kayo ng Diyos sa akin. Mahal na mahal ko rin kayo, mga anak. Hindi hadlang ang sakit para maging masaya at mabuhay ng normal ang isang tao. Basta manalig lamang tayo sa Panginoon at magpasalamat sa mga taong lubos na nagmamahal at nag-aalaga sa atin. Sa Kanyang panahon. Matapos niya akong ipagbili noong 5 taong gulang ako kina Mami Lydia. Dinig na dinig ko nang hinga niya ng pera si na Mami. At nang bigyan siya, mabilis niya tinanggap. Tapos ngayon, uutusan niya kayo para hingan ako ng tulong dahil may sakit siya. Handog ng DZRH ang dulang. En su tiempo. In His time, Sa Kanyang panahon. hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan. Sa kanyang panahon.
kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo ko sa Ay pantay-pantay sa kanyang panahon. Mami? Daddy? Bakit po may party dito sa bahay? Nakalimutan mo na ba? Today is your birthday. Yes, I know. Pero alam niyo naman po na hindi ako mahilig mag-party. Ganito ang granding celebration. Anak, talagang sinadya naming surpresahin ka? Gusto naming maging unforgettable ang huling birthday mo. Nabuo tayo. Yeah. Kaya ginawa namin ito. Huling birthday? Bakit naman po huli? Mag-aasawa ka na, anak, di ba? Namani ka na kagabi yung nobyo mo. O di sa mga susunod na birthday mo, hindi ka na namin kasama. Hindi na tayo buo. Daddy, Mami, kahit po ikasal na kami ni Ron, makakasama ko pa rin kayo sa mga special occasions sa buhay ko. Kaya buo pa rin tayo. O paano kung nasa abroad kayo? Tama. Tama ang mami. O kaya kung mawala kami ng mami mo, o ako. Dad, hindi po kayo mawawala. Ang lakas-lakas niyo ni Mami. Anak, hayaan mo na lang kami. Ngayon lang naman ito eh. At saka, hindi ka naman mananalo sa amin. Oo nga. Salamat po, Mami, Daddy. Sa pagmamahal at pagbigay niyo po sa akin ng magandang kinabukasan. Pinunan niyo yung malaking kawalan sa buhay ko. O anak, huwag kang umiyak. Sana lang, anak, lahat ng mga itinuro namin sa iyo ay isabuhay mo. Maging ang pagiging mabuti sa iyong kapwa. Mabuti naman. Isinama niyo ako sa mga abay sa kasal ninyo ni Ron. Dahil kung hindi niyo ginawa yon, magtatampo talaga ako sa inyo, lalo na sa iyo, Odessa. Susto naman. Ikaw pa ba naman ang mawawala? Ikaw yata ang paborito kong pinsan. Salamat. Kailan ba ang eksaktong kasal? 3 months from now, Kuya Rodel. Ayos. Mahaba pa ang time ko para maghanap ng pangregalo. Uy, salamat Salamat? Saan? Dahil tulad ni na Mami Lydia at Daddy Arman, naging mabait din kayo sa akin. Kayo ni na tita at tito, inari mo akong pinsan. Kahit ampun lang ako. Nagsenti ka na naman. Kasi, mabait ka rin. Hindi ka sakit ng ulo kina Tito Arman. At saka, ako lang naman ang anak ni na Mami at Daddy. Kaya naging malapit din sa'yo ang loob nila. Swerte ko pa rin talaga. Dahil kina Mami Lydia at Daddy Arman ako napunta. Oh, may nag-text. Teka Baka si Ron na yan. Oo, titingnan ko ha. Hindi! Kuya Rodel! Oh, Si Daddy! Dinala ni Mami sa ospital!
Mami, ano po nangyari kay Daddy? Hindi ko alam. Nakita ko na lang siya na walang malay nung lumabas ako sa sala. Ang sabi ng doktor, posibleng inatake sa puso ang daddy mo. Hindi ko alam. Hindi ko alam na may sakit sa puso si Daddy. Dahil inilihim niya yun sa atin. Kaya pala, kinulit niya ako na gawing unforgettable ang yung birthday. Dahil ganito ang mangyayari. Mami, pinalalapit tayo ng doktor kay Daddy. Tayo na po. Arman. Lydia, Arman. pasensya na. Mauuna na ako. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Huwag kang umiyak. Magkikita pa rin naman tayo doon. Arman. Saka, nariyan naman si Odessa. Odessa, Daddy. ikaw na ang bahala sa mami mo, ha? Daddy. Arman. Huwag mo sana siyang pababayaan. Mangako ka sa akin, ha? Opo, Daddy. Pangako po. Eto na po yung pinagbentahan ko, Mang Dado. Salamat, Emang. Parang napagod ka ng husto, ah. Nanghihina na naman po kasi ako. Dapat kasi magpahinga ka muna sa pagtitinda sa palengke kahit ilang araw lang. Kung gagawin ko yun, paano po ako Huwag mabubuhay? kang mag-alala. Kung 2 hanggang 3 araw lang naman, kaya ka naming tulungan ng asawa ko. Kami nang bahala sa pagkain mo. Basta't magpahinga ka lang, ha? Po, maraming salamat po, Mang Dado. Napakabait niyo sa akin ni Aling Nita. Mabait ka rin naman, kaya dapat na tulungan lang. Teka, pero may pinagtatakan lang kami sa iyo. Ano po yun? Nasaan bang pamilya mo? Bakit hinahayaan ka nilang mag-isa lang? Ibig niyo pong sabihin, hindi po matutuloy ang kasal ni na Ron at Odessa? Oo, Rodel. Dahil nga sa nangyari sa Tito Arman mo, Kailan na po matutuloy yun? ang sabi ni Odessa, sa 1 taon na lang daw. Maghihintay pa po pala ng medyo matagal si Ron. Mabuti naman po pumayag siya. Mabuting anak din naman si Ron, tulad ni Odessa. Kaya hindi naging mahirap sa kanya natanggapin ang pasya ng iyong pinsan. Swerte niyo po talaga kay Odessa, tita. Kahit wala na po si Tito Arman, may makakasama pa rin kayo. Tama ka. Sabi pa nga ni Odessa, hindi niya ako iiwan ng iisa, kahit makasal na sila ni Ron. Mang, Ay, Dado, kayo pala. kanina pa ako kumakatok hindi ka sumasagot. Nakita kong bukas ang pinto nitong inuupahan mong kwarto, kaya pumasok na ako. Pasensya na po. Napaidlip siguro ko. Teka, mukhang hindi ka gumagaling sa mga binibigay na gamot sa'yo ng center nyo, ah. Dapat siguro dalhin ka na sa ospital.
Mang Dado, wala naman po ako ibabayad doon. Kung gusto mo, pupuntahan ko siya. Total, nasabi mo naman sa akin kung nasaan siya. Hindi po, wag po. Wag po. Ha? Nakakahiya lang eh. Tsaka, baka hindi rin niya ako pansinin. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Gagaling din po ako, Mang Dado. Magandang araw po. Magandang araw din naman. Sino sila? Dito po ba nakatira si Odessa? Anak ko siya. Anong kailangan niyo sa kanya? Mami? Mami, alis na po ako. Baka gabihin ako mamaya, ha? Ay, bisita pala tayo. Anak, ikaw ang hinahanap niya. Ikaw ba si Odessa? Ako nga po. Sino po sila? Ako si Dado, ang kapitbahay ni Emang, ang tunay mong ina. Si Inay? Oo, nasa ospital siya ngayon at nangangailangan ng tulong. Matapos niyo akong ipagbili noong 5 taong gulang pa lang ako kina Mami Lydia. Dinig na dinig kong hingan niya ng pera si na Mami. At nang bigyan siya, mabilis niyang tinanggap. Ngayon, uutusan niya kayo para hingyan ako ng tulong dahil may sakit siya. Nagkakamali ka. Hindi niya alam na pupuntahan kita. Ayaw nga niyang gawin ko ito eh. Naawa lang ako sa kanya. Kaya ko ito ginawa. Para kasing hindi na siya magtatagal. Tita Lydia, Rodel, salamat at dumating ka. kumusta na po si Pinsan? Ayun. Iyak pa rin siya ng iyak doon sa kanyang kwarto. Siguro po, dahil muling nagbalik sa kanya ang sugat ng kanyang nakaraan. Gano'n na nga. Ano pong balak niyo? Ang gusto ko, kausapin natin siya para kumalma na. Tita, papayagan niyo po ba siyang puntahan ng tunay niyang ina? Napakapayat na niya. Halos hindi ko siya nakilala. Nakakaawa nga pala siyang talaga. Pinuntahan ko po kayo dahil sabi niyo nalulungkot kayo. Kasi nga wala si Pinsan dahil pinuntahan niya ang kanyang ina. Oo nga. Pero lampas na ang hapunan. Wala pa rin siya. Nag-aalala po kayo. Iniisip niyo na baka iwan kayo ni Odessa dahil sa kanyang ina. Kung gustuhin man niya na manatili sa piling ng kanyang ina, wala naman ako magagawa. Tama po kayo. Pero hindi po ako naniniwala na iiwan kayo ni Odessa dahil doon. Tama ka, Pinsan. Ah, Hindi ko talaga iiwan ang mahal kong Mami. Odessa? Anak, dumating ka na. Opo. Ipinalipat ko po kasi si Inay sa mas maayos na kwarto. Kaya po ako natagalan. Pasensya na po, Mami. Inisip niyo pala na iiwan ko kayo. Hindi naman. Kaya lang, kasi gabi na, wala ka pa. Mami, mahal na mahal ko po kayo. At lalong naragdagan ng pagmamahal na yon nang sabihin ninyong igawad ko ang aking pagpapatawad kay Inay. Salamat. Salamat, anak ko. At saka nangako po ako kay Daddy na hindi ko po kayo pababayaan. Kaya makakasama po ninyo ako habang buhay.
Hindi lamang ang mga matulungin sa kapwa ang kinalulugdan ng Diyos, maging ang mga mapagpatawad. Sila'y kanyang pinapatnubayan at binibigyan ng magandang kapalaran sa kanyang panahon. Sila ang naging inspirasyon ko sa mga pagsisikap ko, Marie. Sa bawat palakpak na naririnig ko, pag nagpe-perform ako, nangangarap ako na sana isa sa mga pumapalakpak doon ay ang pamilya ko. Handog ng DZRH ang dula. En su tiempo. In His time, Sa kanyang panahon. hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan. Sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabibuan, pangungulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Pakain niyo ko sa tamang Ay pantay-pantay sa kanyang panahon. Sinasabing mahal ng magulang ang lahat ng kanilang mga anak. Ngunit bakit kaya may ilang nasusumpungan na ayaw ang kanilang anak? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Dino sa ating dulang sa kanyang panahon. Kung gano'n, Luisa, wala nang problema sa kasal nyo ng nobyo mo. Wala na po, Tay. Kahit sa mga abay at sa mga isusuot nila. Kami rin naman ang Kuya Artem mo. Handa na rin ang isusuot. Itay, ano pong gagamitin ko sa kasal ni Ate Luisa? Ha? Hindi niyo pa po ako ibinibili ng... Asa ka pang ibibili kita? Tay, Ibiniling nga lang kami ng ate mo at ni Artem. Dino, isuot mo na lang kung anong damit meron ka. O kaya, manghiram ka doon sa kaibigan mo. Oo nga. Hindi ka naman kasama sa abay. Kaya ayos lang kahit hindi bago yung damit mo. pero ate... Tama nga ate mo. Huwag mo na silang bigyan ng problema. Hindi ka naman importante doon. Huwag ka nang malungkot, Dino. Pahihiramin naman kita ng may susuot mo sa kasal ng Ate Luisa mo. Salamat, Edgar. Pero hindi naman yung damit na gagamitin ko ang ikinalulungkot ko eh. Kundi yung trato sa akin ni Itay at ng mga kapatid ko.
Oo nga, Edgar. Bata pa kami nitong si Dino. Nakita ko nang ayaw ni namang ambo kay Dino. Bakit nga ba sila ganun, Marie? Ang lagi kong naririnig na sinasabi nila, kasi raw, pangit itong kaibigan natin. Hindi tulad ng dalawang kapatid ni Dino na magandang itsura. At dahil din sa ako ang sinisisi nila. Sa pagkamatay ni inay. Pambihira naman sila. Hindi mo naman kasalanan kung hindi ka nila kamukha. At kahit ang pagpanaw ng nanay mo. Kaso nga, hindi nila matanggap yun. Alam nyo, naiisip ko minsan, sana hindi na lang ako pinanganak ni inay. Dino, Sana ako na lang namatay. Para hindi ako nasasaktan ng ganito. Dino, huwag ka magsalita ng ganyan. Mabait ka at mabuting anak. Naniniwala ako na darating din ang panahon na makikita nila mga magaganda mong katangiang yon. Mabuti na lang. Narito kayo ni Edgar. Mga tunay kong kaibigan. Oo naman. Hindi ka namin iiwan. Mabuti pa, sumama ka sa amin ni Edgar. May pupuntahan kami. Oo nga. Manonood kami ng shooting ng pelikula, Dino. Bakit hindi darating si Bonbon? Masama raw po yung pakiramdam, Ma'am Glo. Pero alam niyo, sa tingin ko, may nakuha yung mas malaking racket. Kaya inindyan yung shooting niyo. Pasabay talagang lalaking yon. Akala niya, siya na ang pinakamahusay na komedyante ng bansa? Correct, Ma'am Glo. Bakit nga ba sa hindi, ano? Nakikita mo, ang dami ng taong naririto. Opo. Maghahanap ako sa kanila nang ipapalit kay Bonbon. Makakamura na ako ng TF na ibibigay. Baka discover pa ako ng bagong komedyante. Kumita ka lang ng konti, ang yabang mo na. Hindi naman ate. Masaya lang ako kasi nga ako ang napili sa audition ni na Ma'am Glo. At binayaran ako agad. Hindi ka dapat matuwa dahil natitiyak ko. Yan ang una't huli mong pagkita sa pelikula. Hindi na masusundan yan. Ito yun naman. Totoo yun. Dahil ang pinilakang tabing, ay para lamang sa mga may magagandang mukha at sa mga matatalino. Hindi katulad mo. Masama na nga hilat siya ng mukha. Wala pang tinapos na edukasyon. Tay, bakit kayo ganyan sa akin? Anong bakit? Bakit lagi niyo na lang sinasaktan ng damdamin ko? Talaga po bang hindi niyo ako mahal? Nagdrama ka pa dyan? Kinarir ang pag-aartista, oh. Hindi mo na dapat tinatanong yan dahil alam mo yung sagot. Ate, hindi ko kasalanan kung bakit namatay si inay. At kung bakit ganito ang itsura ko. Tama na! Tay na. Kahit ano pang sabihin mo, kasalanan mo pa rin kung bakit maagang pumanaw ang nanay nyo. Kaya kahit kailan, hindi ka namin matatanggap. Ibig mong sabihin, Marie, tayong dalawa lang ang maghahatid sa Maynila kay Dino? Oo, Edgar. Hindi ba alam ni na Mang Ambo na kinuha ni Ma'am Glo si Dino para gawing komedyan? Sinabi ni Dino, nagpaalam nga siya sa kanila na kay Ma'am Glo titira. Ano sabi nila? Ininsulto lang ang kaibigan natin. Kaya nga sabi ko kay Dino, tayo na lang ang maghahatid sa kanya para naman may moral support siya. Pambihira talaga ang pamilya ni Dino. Pero alam mo, tingin ko sisikat siya. Kasi bukod sa mahusay siyang magpatawa, mahusay din siyang kumanta. Sabi naman ni Dino, ang gusto lang niya, makaipon siya. May ayos ang buhay niya. Baka raw kasi pag nagawa na niyang bagay na yun, matanggap at mahalin na rin siya ng tatay at mga kapatid niya. May bonus ka na naman, Dino. Dahil kumita ang ginawang pelikula ng grupo ninyo. Kaya nga po ang saya ko, Ma'am Glo.
Ngayon, mababayaran ko na po ang binili kong bahay. Madaragdagan pa po ang ipon ko. Ma'am Glo, maraming salamat po sa inyo. Utang ko po sa inyo ang tagumpay ko. Masipag ka rin naman, Dino. At hindi mayabang. Kaya nagkaroon ka ng pangalan sa showbiz. At masinop ka pa sa iyong kita. Pag lagi kang ganyan, hindi malayong yumaman ka. Tay, pasensya na kayo. Natanggal ho sa trabaho ang asawa ko eh. Kaya wala akong maibibigay na perang pambili ng gamot niyo. Ganun ba, anak? Oo. Sige, alis na ako. Puntahan niyo na lang si Kuya Nardo. Malamang may pera yun. Dahil pareho silang mag-asawa na may trabaho. Una ko na siyang pinuntahan. Pero wala rin siyang naibigay. Ha? Sige, alis na ako. Sige. Ay! Naku, Tay! Nawala ng malay si Tay! Totoo, Marie? Nakausap mo si Dino? Oo, sabi Edgar. At pinapupunta niya tayo sa birthday niya. Doon daw yun gagawin sa restaurant niya. Wow! Bigati na talaga si Dino. Artista na. Negosyante pa. Sinabi mo pa. After daw ng celebration, ipapasyal niya tayo sa bahay niya. Nagkatotoong sinabi mo, Edgar. Nasisikat si Dino. Oo nga. At ang maganda sa kanya, hindi niya talaga tayo nakalimutan. Ano kayang magiging reaction niya pag nalaman niya nangyari kay Mang Ambo? Oo nga, no. Hindi niya alam yun, Chuck. Sasabihin ba natin sa kanya? Gusto ko sana. Kaya lang, baka naman masira ang birthday niya pag kinuwento natin. Alam ko na. Ang nalalapit na lang natin kasalang ikwento natin sa kanya. Pag nagtanong na lang siya tungkol sa kanyang pamilya, saka natin sabihin. Wow! Ang ganda nitong bahay mo, Dino! Oo nga. Hindi lang yung business niya ang maganda. Pati itong bahay niya. At ang dami pang kwarto. Sinadya ko talagang paggawa ng maraming kwarto itong bahay ko. Para may matutulugan ng mga bisita kong tulad nyo. Talagang pinaghandaan mo kami, ha? Siyempre naman. Ang laki talaga ng asenso mo, Dino. Bilib na bilib nga sa'yo yung mga taga sa atin, eh. Edgar, Marie, kumusta na si Naitay? Ano kasi, Dino, inatake sa puso si Mang Ambo. Ano? Kailan pa? Kumusta na siya ngayon? Isa-isa lang ang tanong. Matagal na siyang inatake. Hindi lang maipagamot ng mga kapatid mo. Kasi hirap sila sa buhay. Sino nag-aalaga sa kanya sa bahay namin? Wala na yung bahay niya, Dino. Naipagbili yun nung nagbalak ang kuya mo na mag-abroad. Kaso napeke. Ganun ba? Saan nakatira ngayon si Itay? Kina Luisa. Siyang nag-aalaga kay Mang Ambo. Hindi ganun. Naparito ako para tulungan kayong lahat. Lalo na si Itay. Dino. Ano? Si Itay. Hindi kompleto ang tagumpay ko kung hindi ko kayong may sasama na pamilya ko. Salamat, Dino. At patawarin mo ako. Lalo na ako. Anak, patawad. Napakalaki ng pagkukulang ko sa'yo. Kaya marahil nangyari sa akin ito para magising sa akin mga pagkakamali. Itay, kalimutan na po natin ang nakaraan. Anak,
magsisimula po ulit tayo ng isang maligayang buhay. Hindi po natin sasayangin ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos na magkasama-sama po tayong muli. Inay! May pagkakataong ang nilalait na kapintasan ay siya palang maghahatid ng magandang kapalaran. At ito ay matutupad sa kanyang panahon. Wala nang mama mo! Pinatay mo siya! Pinatay mo ang kaisa-isang taong nagmamahal sa'yo! Hayop ka! Hayop! Hayop ka! Wala nang mama mo! Hindi kita pagtsatsaga ang alagaan! Salot ka sa buhay namin! Salot! Handog ng DZRH ang dulang. Ensu Tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan. Sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo ko sa tama. Ay pantay-pantay sa kanyang panahon. Isang malaking pagsubok ang magkaroon ng sakit sa pag-iisip ang isang miyembro ng ating pamilya. Hanggang kailan o hanggang saan natin sila kayang tulungan at mahalin? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Anton sa ating dunang sa kanyang panahon. Anak, sige na. Tama na yan. Kumain ka na. Ha? Ayoko! 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 Anak, pakiusap naman. Sige na. Eto, susubuan kita. Ano na kaya ako? Diyos ko naman, anak. Galia! Bakit kanina kakalat ka? Tinabig kasi ni Anton itong pagkain niya. Pinapakain mo pa kasi ang baliw na yan eh.
Hayaan mo lang maghutom yan para mamatay na yan at mawala na tayo ng problema. Tulyo, paano mo naaatim na sabihin yan sa harap ng anak mo? Anong klase kang ama? Tingnan mo nga siya. Nakakadena at wala sa sarili. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Ilang taon na tayo nagtitiis sa pag-aalaga sa taong yan. 19 na taon na. Dela, tama na. Hindi nagagaling yan si Anton. Habang buhay na yan, baliw. Hindi pa rin rason yan para pabayaan ang anak natin. Tulyo, mga magulang tayo ni Anton at responsibilidad namin siyang tulungan at alagaan. Bahala ka sa buhay mo. Basta ako, wala na akong pakialam dyan. Kumbaga, matagal ko lang tinuring na patay na yung anak natin. Tulyo, O ano? Yung anak mong baliw, tulog na ba? oo, natutulog ng anak natin. Tulyo, 19 na taon nang nakakadena at nakakulong dito sa kulungan ng mga baboy. Hindi siya gumagaling kasi hindi natin siya pinapagamot. At saan mo naman siya ipagagamot? Tsaka may pera ka ba? Ha? Gumawa tayo ng paraan para maipagamot natin si Anton. Wala tayong pera. Magsasaka lang tayo. At yung kinikita natin, kulang pa sa pagkain at sa mga utang natin. Saka, ipagagamot ka mo? Ha? Sa ospital? Sabihin mo nga sa akin, alam mo ba kung gaano kalayo ang ospital sa lugar natin? Napakalayo, sobrang layo. Kakailanganin pa natin dumaan sa 4 na bayan bago tayo makarating doon. Kung gugustuhin natin, makakaya natin yon. Tulyo, hindi ka ba naaawa sa anak mo? Sinabi ko na sa iyo, matagal ko nang tinuring na patayan si Anton. Wala na akong pakialam dyan sa lalaking yan. Sige, kung ayaw mo akong tulungan, ako na lang ang kikilos na mag-isa. Dahil hindi ako pabayang magulang tulad mo. Oh, eto nang agahan mo. Pasensya na kung natagalan ako sa pagluluto, ha? Nagugutom ka na ba? Makakainin na kita. Ayoko! Ayoko kumain! Ayoko! Pero Anton, sige na, kumain ka na. Masarap ito. Ayoko! 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 Anak, kung hindi ka kakain, siguradong manghihina at magkakasakit ka. Sige na naman, oh. Eto na, susubuan kita. Anton! Ang kulit mo! Ayoko kumain! Ayoko! Aray! Dala! Dala! Oh, Diyos ko! Ang asawa ko! Nagdurugo ang ulo! Ano ang ginawa mo sa nanay mo? Wala! Wala! Dala! Dala! Ang mga kapitbahay! Tulong! Tulong! Kapag may nangyaring masama sa nanay mo, hindi kita mapapatahon! Anton! Papa! Papa! Nasa si Mama? Anong oras na? Di pa ako kakain! Wala nang mama mo. Pinatay mo siya.
Pinatay mong kaisa-isang taong nagmamahal sa'yo. Ayop ka! Kaya mo! Masakit! Ngayon wala kang mama mo. Hindi kita pagtsatsagang alagaan. Salot ka sa buhay namin! Salot! Salot! Salot ako! Salot ako! Sasama ka sa akin ngayon. May pagdadala ako sa'yo. Iko, pwede na dito. Hinto mo na tricycle. Ano ba? Huwag ka kang magulian. Halika. Lalabas na tayo. Halika. Tatanggalin ko na yung busan mo sa bibig. Saan na tayo? Ano gagawin mo sa akin? Iiwan kita dito. Dahil hindi ako magtsatsaga mag-alaga ng baliw na tulad mo. Doon ka na. Aray, Papa! Papa, wag niyo ako iwan Kiko! dito! Papa! Tala, Kiko, paandarin mo na ang tricycle. Papa! 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 Ay, pagkain. Gutom na ako eh. Pagkain. Marito! Sira mo negosyo ko na yan! Sungit! Hingi lang ako pagkain eh. Kung ayaw mo, iwan! Sandro? Tingnan mo yung lalaki niyo. Yung baliw? Oo. Alam mo ba, matagal ko na siyang nakikita dito sa palengke. Naawa nga ako sa kanya. Ganun ba? Halika, lapitan natin. Kuya, halika. Meron kaming pagkain para sa'yo. Talaga? Yay! Binili namin to kanina sa bakery. Go, tikman mo. Sarap? Sarap! Salamat! Anong pangalan mo? Pangalan ko? Oo. Anton! Oo, sige, Anton. Kumain ka lang dyan. Magpakabusog ka, ha? Sarap! Okay. May kontak ako dun sa mental hospital. Pwede natin silang tawagan para matulungan si Anton. Sige, insan, gawin mo yun. May pakiramdam ako na pwede pang gumaling yan si Anton sa sakit niya. Dok Ella, kumusta na ang lagay ng pag-iisip ni Anton? Well, for the past 3 months na nandirito siya sa institution, malaking improvements ang pinapakita ni Anton. Nakakausap na namin siya ng matino, bukod sa nagiging malusog na ang pangangatawan niya. Natatandaan ko pa nung araw na dinala namin dito si Anton. Sobrang payat niya. Wala kasi siyang makain noon eh. Naaalala na rin niya yung mga magulang niya. Sabi niya, yung mama niya namatay sa aksidente, habang yung papa naman niya, inabando na siya. May hiling nga siya sa akin eh. Gusto raw niya makita ulit ang papa niya. Alam ko, Sandro, malaki ang may tutulong nun para bumilis ang paggaling niya. Anton, masaya kami ni Sandro kasi unti-unti ka nang gumagaling.
Maraming salamat sa suporta at pagmamalasakit niyo sa akin. Becky, Sandro. Kung hindi dahil sa inyo, hindi magiging maayos ang buhay ko. Nasabi sa akin ni Doc Ella na gusto mong makita ang papa mo. Sana. Kaso, parang imposible na. Hindi ko na alam kung nasan na ang papa ko ngayon. At saka, hindi na rin niya ako gugustuhin makita pa. Anton, anak ka pa rin niya. Naniniwala ako na meron ka pa rin bahagi sa puso niya. Kahit maliit lang. Tutulungan ka namin hanapin ang papa mo. At kukumbinsihin namin siyang makipagkita sa'yo. Talaga? Kasi baka makatulong yan ng malaki sa iyong paggaling. Maraming salamat, Sandro. Becky, wala akong ibang hinangad kung hindi ang tanggapin ako ni Papa bilang anak niya. Doc Ella, tapos na po ako sa drawing ko. Patingin nga. Maganda. Mabilis kang matuto, Anton. Natutuwa ako kasi ang laki na ng pinagbago mo. Nakikita ko sa'yo ngayon na desidido kang gumaling. Maraming salamat po, Doc Ella. Sana po, tuluyan na po maging normal na ang buhay ko. Alam mo, abot kamay mo na yan. Anton, nandito yung pangako naming sorpresa sa'yo ni Becky. Anton, Papa? Papa! ay ka anak. Nang mayakap kita. Papa! Akala ko po hindi na tayo magkikita, Papa! Ako rin, anak. Ang laki ng pinagbago mo. Mang Tulio, gumagaling na po si Anton. At malaki ho yung maitutulong ng presensya niyo sa kanyang paggaling. Namiss kita, Anton. Patawarin mo ko kung inabando na kita sa gitna ng sakit mo. Naging duwag ako. At hindi ko alam ang gagawin sa'yo. Pero alam mo ba, ilang linggo lang ang lumipas. Binagabag ako ng aking konsyensya. Nagsisisi ako dahil hindi ako naging mabuting ama sa'yo. Siguro, madali kang gagaling noon kung tinanggap lang kita. Sana, mapatawad mo pa rin ako sa mga kasalanan ko sa iyo, anak. Papa, matagal ko na po kayong napatawad. At saka, kinalimutan ko na po lahat ng masasakit kong alaala. At masaya na po ako ngayon. Kasi, nakasama na po uli kita. Pinangangako ko sa iyo, anak. Tutulungan kita para bumilis ang paggaling mo. Magiging mabuting ama na ako sa iyo. At tutulungan kitang makapagbagong buhay. Huwag nating iabandona ang mga taong may sakit sa pag-iisip. Bagkus ay tulungan natin sila at iparamdam natin sa kanila ang ating pagmamahal. Mabuti rin dalhin natin sila agad sa mga mental institutions para agad silang masuri ng mga eksperto at bumilis ang kanilang paggaling sa kanyang panahon.